making a new source of income, ma'am and sir. Lahat po sa atin ay gusto po niyan. Lahat po sa atin gusto ng extra or additional source of income, no? Kaso nga lang, hindi natin alam kung ano, paano, saan, at kailan siya gagawin, no? Or ano ba yung tamang oportunidad na pwede kong pasukin na hindi ako ma-scam. So, na-realize na po natin yan na ang isang source of income po ay hindi po enough. Lalo na nung nag-pandemic po, tama? So, doon natin na-realize na hindi sapat. That's why a lot of people are looking for extra source of income. So, bakit na ba tayo naghahanap ng source of income? Yung sagot ng iba dyan is savings, makapag-retire ng maaga po, travel, or mag-business, no? Yun naman ang gusto natin, or makapagpundar. Lupa, sasakyan, no? Or house and lot talaga siya. At marami pang rason kung bakit kailangan natin ng source of income para ma-secure, no? Yung financial freedom at future ng ano natin sa sarili natin at sa pamilya po natin. All right, so dahil dyan, kung yung taong nagdala po sa inyo dito sa Zoom ay nag-offer po ng negosyong ito, yung papaliwanag ko po sa inyo, tapos ito po yung pumasok sa isip nyo na, negosyo to, hindi na kailangang pag-aralan kasi digital daw. Or doble po kaagad ang kita, no? Or sobrang taas ang interest. Or yung tinatawag na mabilis ang kitaan, one-time, big time. So if yan po yung nasa isip nyo, well, you are in the wrong webinar. Kasi po ang pag-uusapan natin dito ay right opportunity po, no? Hindi po tayo naglolokohan dito, hindi po scam yung pag-uusapan natin. At sobrang innovative po ng opportunity na ito. Okay, so yung making a new source of income is balikan lang po natin, no, paano ba namuhay or ano ba yung mga source of income ng ating mga ancestors, no? Nagsimula po tayo sa agricultural age. Ito po yung mga farmers na, yung mga lolo't lola natin na maagang gumising, no? Para magtanim ng palay, yan, no? Harvest ng mga gulay, prutas, no? And then, sa industrial age, yun yung mga factory workers kung saan meron na pong mass produce, no? Yan na po yung mga malalaking pabrika. Alright? And then po, another source of income is yung mga tinatawag nating information age or yung mga knowledge workers. Dito na po nag-start yung life cycle natin, ng mga magulang natin na ano na po tayo, na-educate na anak, mag-aral ka ng mabuti para pag graduate ka, magandang trabaho ang makukuha mo. So pag maganda yung trabaho mo, malaki yung sahod. So information age, nandyan na yung mga noble profession, doctor, law, medicine, at iba pa. Okay? Next naman po dyan, ng information age, may tinatawag po tayo, ma'am and sir, na conceptual age. So ito na po yung age ng mga inventor, no? Yung mga naka-invento ng telephone, cellphone, computer, internet, etc. Sasakyan, no? Yan po yan, mga invention. And, sorry, mga inventors. And then now, tayo po, ma'am and sir, ay nasa, digital age na tinatawag. Ano ba yon? From the word itself, digital, ibig sabihin po ito na, mga social media na, no? Yung mga smart applications na nasa cellphone po natin, no? Familiar na kayo sa mga logo na iyan, Facebook, Netflix, Tesla, Spotify, yan po yun na naging part na ng ating lifestyle, no? Na minsan hindi na tayo nakakatulog or hindi nakapag-focus sa gawain natin just because ito na po nakafocus yung ano natin dito sa paggamit ng social media. And majority of us ay users at hindi po business owners or hindi kumikita sa mga ginagamit nating applications na iyan. Okay po na mabot sa point na hindi tayo, may iba na hindi nakaka-survive hanggat walang mga applications na iyan. Kasi yung iba dyan, ginagamit naman nila is for business. Yung iba naman for entertainment. Alright, so ganoon na po na nabago ang ating lifestyle because of social media or the digital age na kung saan ang future po ay tinatawag ng robotic age. Ayan. We are living na po, ma'am and sir, sa robotic age na tinatawag. Actually, kung napapansin nyo na po, we are slowly adapting, no? Andiyan na po yung tinatawag na robotic assistants, mga devices, no? Robotic cooks, robotic vehicles, or robotic deliveries. So ma'am and sir, kung kayo po ay user ng Samsung, ayan, for assistant, andyan si Bixby. Kung Apple ka naman, Siri. Ayan, kung Amazon po, we have Alexa.
So, yun po yung mga assistant na yan, mga AI na yan, nakakatulong po na mas mapadali or convenient yung pamumuhay natin. Sila na yung nag-book ng mga appointment natin, makipag-shopping, or ma-remind tayo sa mga dapat ma-remind po sa atin. So, ganun na po ka-evolving yung technology po, no? To the point na according to the news, no, ng GMA News, kung nabalitaan po ninyo, si Tesla po, no, one of the largest company po yan na ang nagmamay-ari po si Elon Musk kung saan magma-mass produce daw ng humanoid robots. So, can you imagine na merong robot na nakasambahay? Forgiver, nurses, no? Chef. Possible na po dahil nangyayari na siya sa first world countries. Okay, and according to Elon Musk, this is a recent news lang po, no, na expected up to 1 billion humanoid robots in 2040s. At sa Pilipinas po, milyon-milyon po ang mawawalan ng trabaho, no, according sa balita. At ang unang maapektuhan po dyan ay ang mga nasa manufacturing at mga BPO po natin, na mga kapatid. Okay, so mawawalan po sila ng trabaho dyan pag nag-mass adapt tayo ng AI or robotics. So, paunti-unti po, actually, nare-replace na tayo. Halimbawa, kung ikaw po ay nag-aaral ng banking and finance at ang trabaho mo dyan after you graduate is bank teller or cashier po. And today, in the digital age, InstaPay na po or PesoNet. Mas mabilis na po ang withdrawal, transfer, or deposit po ng funds natin or pagpapadala sa pamilya natin. Tama? And if graduate ka po ng journalism, pwede ka pong host anchor or ng isang TV network. But right now po, sa digital age, pwede na po YouTube. Basta marunong kang gumawa ng channel. Kuha ka lang ng followers mo or subscribers mo at pwede na yung ma-monetize. You can be whoever you want. Pwede ka maging vloggers, content creators, no, educator, teachers, or maging yan po, journalist or TV anchor or reporters. Malawak po siya, no? And if you are in the HRM, sa food industry, but right now, Grab Food na po or Food Panda, nare-replace na po tayo. With just one click at i-deliver na yung pagkain mo in your front door, no? So, ganun na po siya. And AB Mascom naman, in terms of customer service, no, meron na, akala mo yung nagre-resolve, no? Kunyari, gusto mong mag-rebook ng ticket, yung biyahe mo papuntang Manila. So, gusto mong tawagan yung airlines. Yung pagtawag mo, akala mo human agent yung kausap mo, yun pala artificial intelligence. So, ganun na po ka-advance ang ating technology. And going back po sa pandemic 2020, no? Dito no, isa po ako, no, na nawalan po ng trabaho during pandemic at sobrang hirap, no, to survive during that time. At according po sa statista, hindi lang naman po Pilipinas, no, but all over the world, dahil nag-shutdown po lahat na majority ng companies, nag-cease ng operation, natanggalan ng trabaho. Sa East Asia and Pacific po, no, milyon-milyon po ang nawala ng trabaho at yung mahirap ay mas lalo pang naghirap. So that's why, during the pandemic, dahil hindi po makalabas lahat ng tao, ay ang other source of income natin is online, no? Sa bahay, pwede pala yun. Okay, no? Kaya dun po nag-boom, no? Or nauso yung tinatawag na e-commerce or ang pag-online selling or live selling or direct selling. No, yan na po yung ginagamit nating ecosystem or application po na sina Lazada, Shopee, Alibaba, yan po yung mga malalaking ecosystem ng online selling po, no? So, ang online selling po is, ang pagbebenta online is, malaki yung advantage niya, mas malaki naman yung disadvantage. Yung pinaka-advantage niya in terms of convenience po, ano talaga, convenient kasi hindi mo na kailangan malis ng bahay at safe ka sa virus, no? Hindi ka mahahawa. Pero ang pinaka-disadvantage naman niya is, number one po dyan, hindi mo makikita yung product, no, na gusto mong bilhin. Hindi mo maramdaman, hindi mo maamoy, hindi mo mahawakan. Okay? At the same time, pinaka-biggest challenge po is yung online fraud. Nandyan po yung expectation versus reality. Sino pong nakaka-relate dyan, no? Na yung pagbili mo ng cellphone, tapos ang dumating sa'yo, box, tapos ang laman bato. No? Recently, ay bumili ako ng damit na terno siya na vest, no? Pero dumating sa akin low quality na ano. Kasi ang ganda sa picture eh. So real expectation versus reality. So those are just one of the challenges, no, ng pag-online selling. On the business side naman po,
ikaw ay negosyante naman, gusto mong pasukan ng online selling or pagdi-direct selling, too much competition. Sino po nakakalit? Sino po ba ang nagbenta during that time of the pandemic? No, nagbebenta ng mga pre-love, ano nila. Tapos kung gusto mong pasukan, like, gusto magbenta ng mga damit, sapatos, no? Sapatos alone, maraming nagbebenta sa Manila, Quezon City, no? If mga pabango naman, beauty products, marami na rin pong companies. Ang pinaka-challenge po dyan is ang customer mo, dun syempre bibili proven and tested, no, na mga ano companies, no? So ganun po, at saka magaganda yung review. So mahirap siyang pasukin. At kailangan todo yung marketing effort mo kasi dapat lagi kang nakikita sa online, no? Yung social media presence mo dapat lagi kang active, no? So yun, at pag ikaw naman nagnegosyo, challenge din po ito, no? It's one of the rejection na kala mo bibili na siya tapos sinisame zone ka lang. After nag-chat or nagtanong sa'yo HM or how much, mas wala na, hindi na nag-reply. Pagkaibigan mo naman, nagsasabihin siya tawad, no? Pwede ba 150 na lang yan? Oo, dumating sa'yo 150 pero kaliwa ang sapatos, payag ka. So, ganun po, no? Those are the challenges. And during this digital age po, one of the best business na pwede mong pasukin is trading, no? Trading comes in different forms po, ma'am and sir. So trading, ano po yung pumasok sa isip niyo pag sinabi nating trading? As simple as buy and sell. Tama po, no? Buy and sell ng sasakyan, mga damit, pwedeng wholesale retail, sapatos, trading, no? Na ma-involve na exchange. So that is trading po. Pero during this robotic age or tinatawag nating fourth industrial revolution po sa teknolohiya or innovation ng teknolohiya, meron din pong commodities or goods na advanced na din nating i-trade. Okay? Ano pong kagandahan pag trading? Ang trading po, ito po ang hindi nag-shutdown na negosyo ng pandemic. Okay? So, anong kagandahan niya? Kasi nga po, you can do it inside your home. Anytime, anywhere. Yun po ang kagandahan niya. As long as you have the smartphone, internet, and the platform, you're good to go. So, hindi po siya naapektuhan ng pandemic. So, kung mag-shutdown man or mag-lockdown, hindi naman kailangan lumabas eh. No? So, yun po ang kagandahan niya. An economic recession as well. So, in the modern days, ito po ang tatlong trading na pwede mong pasukin, no? Kung gusto mong mag-trade as form of business, no? So, number one po is Forex trading. Sino na po ang may idea sa Forex? Kindly type number 4. No? Kung may idea kayo sa Forex, as simple as buy and sell ng iba't ibang currency, no? Ng iba't ibang bansa, no? Like peso to yen, yen to dollar, dollar to euro, euro to pound, at so many other currencies. Foreign exchange trading. So dito, no trading on the weekends. Bakit po? Dahil ang involved dito ay mga bangko. At ang mga bangko po ay open lang ng Monday to Friday. At walang trade, wala kang kita ng Saturday, Sunday. So ikaw po ay negosyante or investor. Tigil ang kita mo ng 2 days. At kung ikaw po ay trader din, highly stressful and very risky po ang tinatawag nating magsiset ka ng stop loss. From the word itself, stop loss. Loss, pagkatalo. Siniset mo kung magkanong amount ang gusto mong ipatalo. At the end of the day, yan po ay talo, hindi po panalo. Yon. So, minsan nakakalimutan niya ng mga trader, no, nakatulog sila tapos hindi na set yung stop loss. Pak, sunog yung capital. Alright, ganun po ang Forex. So, maganda siya. Yun nga lang, very risky. Second po is stock trading. So, may nakakarinig na po ba na ito? Paki-type number 7 po kung familiar ang stocks. Ang stock trading po is ito po yung ownership or shares of stocks galing sa mga malalaking kumpanya or korporasyon. Halimbawa po, Jollibee, no, KFC, San Miguel, yan po ay mga pwede kang bumili ng ownership nila sa Philippine Stock Exchange. So that is controlled by the company po and it is designed for a long-term profitability and growth. Kasi kumpanya yan eh, ang goal nila dyan, long-term talaga. Up to 5 to 10 years or up to 15 years, 20 years yung ROI. At majority po, ang unang makakatanggap ng dividend dyan, yung may mga malaki yung shares of stocks, mga tinatawag nating major shareholders. So if you're looking for a day-to-day na kitaan, hindi po design ang stocks frame.
Okay? So next po, eto ang maganda ngayon. No, kung wala po kayong idea, this is the best trading na pwede nating pasukin. Cryptocurrency trading or crypto trading for short. Ayan, lalaliman po natin yan. Ang kagandahan po dito, ito ay decentralized. Ibig sabihin ng decentralized is opposite ng centralized. Ibig sabihin, may nagmamanage. Halimbawa po, mga bangko natin, BPI, Metrobank, PSB Bank, yan po ay regulated or may nagmamanage, no? Ang nagmamanage po ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang crypto trading po ay decentralized. Ibig sabihin, walang governing body or hindi controlled ng gobyerno ang transaction sa loob. Alright? At ito po ay nag-ooperate sa tinatawag na blockchain technology. What is blockchain? Yan. So, pag narinig po ang blockchain, ano ang pumapasok sa inyo? Patay po dyan sa ating chat box. So, blockchain technology, it is one of the leading IT technology po kung saan our transaction has been changed, which makes it more easier, safe, and secured po, ma-answer. So, let's go technical, no? Para maintindihan po ninyo. So, let's go technical. So, para po maintindihan po ninyo ano yung blockchain, ayan. So, ito po ang pinaka-system sa loob ng blockchain. It is a blocks na may mga lamang information. Ayan, para makakreate ka ng blocks, another blocks, kailangan po ng tinatawag na hash function or cryptographic addresses. Combine po ng numeric and alphabet. Ayan, so para makakreate, kailangan ng original hash at saka previous hash. Yon. Once na na-confirm yun na legit yung transaction sa loob ng blockchain, you can create another blocks or you can create new transaction. So itong mga hashing function na yan or code or for short parang password, very unique po yan. No? Hindi po nababago yan or hindi po nauulit yan. So ganun po, no? Kumbaga, para mabilis yung maintindihan, layman's term, bakit tayo nakaka-withdraw kay BPI? No, kung tayo ay BPI holder, bakit tayo nakaka-withdraw sa ATM ni PS Bank, sa ATM ni S-West, sa ATM ni BDO? Kasi ang network na ginagamit ng mga bangko is BankNet. Yung software na centralized. Kaya tayo nakaka-withdraw. So si blockchain para po siyang ganon. Para siyang BankNet or Megalinks. Okay? So yan po, no? Sana maliwanag. Ganun lang kasimple ang blockchain. Software po siya. And sa loob po ng blockchain, may 4 po na importanteng sektor na dapat po ninyong maintindihan. Kung kayo ay negosyante or investor o gustong pasukan ng trading na business. So may tinatawag na cryptocurrency, DeFi, decentralized finance, merong NFT or non-fungible token or metaverse. Type ng number 10 kung yan po ay nakikita nyo sa TikTok, social media, sa YouTube, pag kayo ay nanood ng mga vlogs, nagpa-pop up ba yan ng mga ads? Yan, patay po. No? Ganun po kaganda ang blockchain. Now, what is crypto? No, himay-himayin po natin, no, na kunting pahapyaw yan. Cryptocurrency po, as simple as yan po tinatawag na virtual currency. Currency, ibig sabihin, may value or pera or may store of value. No? So, Philippine currency, peso currency, ibig sabihin pera siya. O, store of value, pang-exchange, mode of payment. Crypto, ibig sabihin, kasi nga ginagamitan ng cryptographic asset, yung hash function kanina. So, cryptocurrency dahil nag-ooperate siya sa blockchain. Now, ito po ang halimbawa ng mga virtual currencies. No? Pera siya na digital. Ito po, Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB yan. Yan po ang halimbawa ng cryptocurrency. Now, for you to know paano tayo nag-evolve at napunta sa cryptocurrency, ma'am and sir, remember po, barter. Actually, nabutan ako po ay taga-probinsya, no? Bisaya po ako at nabutan ko ang barter. I was mga 4 or 5 years old, namulat ako sa bartering, no? Yan, palitan ng gulay sa karne sa bigas, ganon. And at such time, nagkaroon po ng gold, na-discover ng gobyerno na may gold. Kaso, ang gold, unlimited po ito in terms of time and space, no? Kung babiyahe ka at pumunta ka ng Hong Kong, bumili ka ng kape at magbayad mo is gold, hindi pwede kasi mabigat, no? That's why na-create po ang metal coins. Dahil yan din po ay mabigat, kung 1 million na puro coins naman, hindi rin pwede, hindi rin feasible, tama? Hindi rin accessible. Nagkaroon po ng paper money. Yan na po yung mga banknotes natin na 1,000, 500 pesos, 200 pesos, yan na po yun.
Until such time po, no, nagkaroon po ng plastic cards. Yan na po yung tinatawag nating debit and credit cards. Na pwede palang ilagay ang pera natin sa card. No? Okay? Then, during the time of the pandemic, may tinatawag pong electronic money, ma'am and sir. Yan na po sila. Lazada Pay, GrabPay, GCash, PayPal, Maya. Yan na po sila. Kung saan pwede mong ilagay yung pera mo, mag-download ka lang ng application. Okay, mag-sign up ka and then store your money kasi nga sabi nila during pandemic, ang pinaka-main source ng virus is yung pera. No? So, doon, hindi naman tayo na-orient about GCash pero parang somehow bigla lang tayong nag-download or nag-adapt. Napilitan po tayo, hindi naman. Pero parang ganun na kasi pandemic. No? So, until such time po, eto na, crypto came into existence. It was invented by the time 2008-2009. Around that time po, no? Cryptocurrency. Bakit po siya? Hindi po siya na-invent just because uso, trending po, no? Hindi po ganon. Nauso po siya, hindi po siya na-create because of uso. It came into existence to provide solution sa mga problema nating mga mamamayan, no? Ang problema po natin is number 1, taxes. Malaki ang mga charge pag tayo nagpadala ng remittance. Number 3, yung mga system maintenance. No? Na-experience na po ba yung magbayad kayo, kumain kayo sa restaurant, tapos ang bayad nyo, credit card or GCash, tapos nag-service unavailable. Tapos wala kang cash. Paano na? Medyo nakakahiya, di ba? So yun po at very inconvenient. That's why crypto came into existence to provide us a better solution, no, safe and secured at tayo ang may full control ng pera natin. Ang proseso po ng crypto is sender to receiver lang. Walang middleman. At ang kauna-unahang crypto po is sinatawag na Bitcoin. Yan. Bitcoin po na may max supply ng 21 million. Sino po ang nakarinig na ng Bitcoin? Pa-type ng number 9. Yan. So, dahil yan po, dahil crypto or Bitcoin is bago po sa pandinig natin, no? Normal po na ang adoption natin ay matakot tayo. No, matakot tayo kasi wala namang nag-educate sa atin. Balikan po natin kung paano tayo nag-adapt sa credit card. No, ng credit card, pwede pala ilagay yung pera or debit, no? Ilagay ang pera sa card. Natakot tayo doon. Pero nang nalaman natin na ganito pala ang gamit niya. Kampante na tayo. Tingnan nyo nga naman, ang mga bangko ngayon halos pinamimigay na ang credit at debit card. Mabilis na mag-open ng mga account. Pwede na online. Online yung pasan application. Ganun po, no? So, dahil crypto yan at wala kang idea, matatakot ka talaga. But now, tonight, dahil nandito ka, congratulations. Give yourself, no? Congratulate or appreciate yourself dahil nandito ka sa webinar. Pasalamatan niyo yung dalasan niyo dito sa Zoom. Yun po. So, going back to Bitcoin, ang kaunahan ng cryptocurrency. Ano po ang pinaka-number 1 or kaibahan niya sa fiat or yung pera na ginagamit natin ngayon? Pinaka-number 1 po is, dahil limited yung supply niya, deflationary in nature. Remember po, wala siya ang 1,000. Back in 2000, no? 2000, sabihin natin 2002, 2001. Malaki na po ang 1K, marami ka nang mabibili. Pero ngayon, food for 1 week na lang. Yun. Parang di pa nga ito nakakabili ng isang sakong bigas eh. Dati nakakabili pa yan, isang sakong bigas. Yan po tinatawag na inflation. Dahil ang government po, pag tumaas ang supply, yung demand, nagpiprint sila to provide the supply. Kung saan, dahil sa palaging pagpiprint nila, bumaba po ang purchasing power natin. Kahit po ang position mo ngayon sa trabaho ay manager ka, at ang sahod mo ay 50K per month, tapos may pamilya ka, tatlo yung anak mo ay pinapaaral ka, mababa pa rin yan. Inflation. Ganun po, no? Pero with Bitcoin po, ma'am and sir, kahit isa lang, 21 million, di ba? Kahit isa lang po ang ma-own mo. As time goes by, mataas ang value, parang lupa. No? Parang lupa po yan, o real estate, na as time goes by, malaki na ang value niya. Hindi nagde-depreciate. Okay? Yun pong kagandahan ng Bitcoin and so other cryptocurrencies. Baka naman po, kwento-kwento mo lang, Coach Pat. This is po the record or market cap ng cryptocurrency. Siyempre, Bitcoin ang kauna ng cryptocurrency invented in 2008.
And ito po yung mga major coins naman, alternative for Bitcoin. Ethereum, Binance, yan po ang market cap as of 2021. Just check na lang CoinGecko or CoinMarketCap, yan po ay indexes tracker ng ating cryptocurrency. Doon nyo po makikita ang mga data na iyan. So how can you say Bitcoin is a scam? Okay, with this data naman po. No, compare natin yung mga asset by market cap. Number 1 po, gold. Siyempre, malaki ang gold at matagal na yan. Pero tingnan niyo po si Bitcoin, ma'am, answer, number 10 po siya. Number 10 po, no? Nalampasan niya po ang market cap ni Visa, Tesla, Berkshire Hathaway, kung alam niyo po yung mga company na yan. Nang malalaki po ang market cap niyan. Bitcoin is number 10. Next po dyan, Meta. No? Yung next na malalampasan niya, and silver. So marami na po ang nag-a-adapt kay Bitcoin or nag-hold or nag-hold. That is cryptocurrency. As simple as yan po ang pera na. Ngayon, saan mo i-import or ilagay or i-store ang pera? Of course, sa bangko or wallet. Yan po ang tinatawag nating decentralized finance or DeFi or as simple as crypto bank. Sa mundo po ng blockchain, crypto bank or DeFi, sa real world natin, yan na po sila. Metrobank, PS Bank, HCBC, SWES, BDO, mga bangko, traditional bank. Yan na po sila kung saan dyan mo po ilagay ang pera mo na crypto. And what is NFT? As simple as yan po ang digital art. Okay, digital art po, no? Kung yan nakikita nyo sa YouTube, mga tutorial paano mag-NFT. Ang NFT po ay hindi po nare-replica. No? Minsan po, ang mga nakikita nyong antiques, no? Or mga art sa museum, sa art gallery, na physical, nahawakan nyo, nakikita. Dito naman, NFT po ang tawag niya. Digital siya, hindi po nahawak. At hindi po nare-replica dahil unique po ang cryptographic. Once na nakabili ka, sa'yo po mapupunta ang cryptographic asset. Ikaw na po ang nangmamayari. Halimbawa po, Mona Lisa, ito po ay nasa Paris, sa Museum ng Paris, no? Nandun po siya. Makikita mo, no? Makikita mo sa wall, nakahang. Pero dito, makikita mo rin siya at mabibili mo yung digital copy sa tinatawag na OpenSea Marketplace. Yan po ang marketplace ng mga NFT. Ang value niyan, hindi na po yan 1.3 ngayon, nasa 3,000 to 5,000 Ethereum. Which is, kung i-convert po natin, million na po ang value. Halimbawa po itong Nike shoe, ayan no, halimbawa po ng Nike shoe, kung makikita po ninyo, yan ay futuristic na Nike shoe, at ang value po, nung time na screenshot po ito, ang value ng isang Ethereum, 93,000. Para makabili kayo, kailangan ng 33 Ethereum, yung bid. So, kailangan mo ng 3 million para makabili. That is NFT, digital art. And metaverse, ano po ang metaverse? As simple as yan po ang tinatawag nating digital 3D universe. Kung saan meron na pong mga wearable devices na augmented reality, virtual reality, or virtual universe or virtual communities. Na kung ano yung meron sa atin, meron din sila. Meron po silang virtual real estate. Pwede ka pong bumili dito. Sabi nga nila, ito na po ang future ng real estate. Metaverse. One of our coaches here ay may, ano na po, no? Real estate sa Metaverse. Nakabili po siya. So, ang bayad niya po dyan ay Ethereum. So, that is the future po of blockchain. At yan po yung mga sektor niya. Hopefully, maliwanag po sa inyo. Which is, ay didiscuss lang naman po natin sa ngayon, ay crypto. Okay, ganun po kalawak at marami pang sektor yan. Now, ma'am and sir, we are in the corporation era para maging aware lang kayo sa adoption, no, ng cryptocurrency. Ang kauna-unaan pong nag-adopt ng crypto is si Microsoft. Kauna-unang company na pwede kang bumili ng software or laptop ni Microsoft or computer, pero ang bayad mo Bitcoin. 2014 po. Okay? At one of the largest bank in New York or in the world, Citibank po, nag-launch ng sariling digital asset or cryptocurrencies. Sa Pilipinas, kamusta naman po, Coach Pat? Union Bank, kauna-unahang bangko po. Kilala po natin si Union Bank, right? No? Kauna-unahang bangko na merong crypto ATM. Saan po located? In Makati po. Punta lang kayo sa may Areada, sa may Paseo de Rojas. You can transact, buy and sell Bitcoin. Yan, ganyan po ang itsura, no? Pasok lang kayo sa loob.
Nilaunch po niya last year po, no? If I'm not mistaken, last year, 2022. Pinangunahan po ng ating president, no? So, yan po, no? And, of course, all over the world, then meron ding mga crypto ATM machine. No? Our coaches, currently, nasa Hong Kong po, no? Ito yung unang punta nila doon, nakapaglibot-libot sila at yun na nga, nakakita sila ng crypto ATM machine. Compared po sa traditional bank natin, you can't deny na mas maganda po ang crypto ATM. Yan. Ng ano, no? So, ayan, may mga logo kung saan yan po ang ina-accept ng mga crypto na yan, yung machine na yan. Yan. So, may mga panibago tayong mga pictures, no? In the coming weeks na makabalik po ang ating mga coaches dahil maglilibot-libot din po yan sila. Okay? Yan po ang, kumbaga, nakita niyo po yung transition from traditional ATMs to crypto ATM machine na bago na siya. At, ma'am and sir po, tanong ko sa inyo, ilan na po ang populasyon sa Pilipinas? According to Catriona Gray, 110 million Filipinos. Parang gano'n, di ba? Pero 113 million na po tayo ngayon. At ma'am and sir, ito po ay hindi haka-haka. Yan po ay based on survey na 7 million Filipinos na po ang nagmamay-ari or nag-o-own ng cryptocurrency. Depende po yan kung Bitcoin, Ethereum, or whatever it is, no? Basta crypto. Tanong mo, yung kasama mo sa work, yung pinsan mo, makakilala mo, kapitbahay nyo, kainuman mo, baka mayroon ng crypto yan, hindi lang nagsasabi. Di man lang sinabi pa na yung kaganan ng crypto, di ba? Hindi ka man lang na-educate. But good thing you're here, congratulations. And Bitcoin Island, Boracay. Boracay po, no, one of our 7 wonders po, ma'am and sir, binansagan ng Bitcoin Island. Bakit? Sa mga early bird na pumasok kanina, nakita niyo po yung video, meron pong nag-vlog doon na in-explore yung Boracay at ang bayad nila, wala silang dalang fiat, wala silang dalang cash, kundi Bitcoin lang. Lahat po, majority ng merchant dito, cafe, restaurant, mga pasalubong, no, mga merchandise, pwede pong ang bayad po is Bitcoin or cryptocurrencies. Yan po ang use case ng Bitcoin, mode of payment or transaction store of value po. Maganda po ang naitutulong ng Bitcoin kasi lalo na kung ikaw po yung OFW. Yung remittance mo, alam po natin, no, na pag nagpadala tayo sa mga money pera padala, malaki po ang bayad, no, sa remittance. Pero dito, pag yung pamilya mo meron lang crypto bank, ita-transfer lang nila yung crypto sa crypto bank ng kamag-anak mo. Automatic na yun, wala pang 1 minute. Darating na po sa crypto bank nila. No? I-send mo lang yung wallet address. Ganun po kabilis. So, malaking tulong po ang Bitcoin or ang cryptocurrency sa mga FW natin. Alright? So, sa Pilipinas, overall, pang top 8 po tayo. So, mataas na po ang adoption sa atin. Baka magta-top 1 na tayo, no? Or kahit top 5 man lang. At least, pasok pa rin sa top 10. Yon. Sa kabuuang picture, ma'am and sir, we are still early po. Maaga pa tayo. Nakita nyo yung evolution ng cellphone? From keypad to touchscreens. No? Antena pa nga yan. Oy, grabe, hindi ko na nabutan yung antena. Dito na po ako. Yan. Sa 3310, Nokia, no? So, ang Bitcoin, nandyan na po siya kumbaga. Yan. Nandyan na po siya. Hanggang sa dito po, then tayo papunta. We are still early. We were born too late to explore the seas, yung karagatan, yung oceans, yung island. Too early to explore the stars kasi may mga nakapunta na doon sa moon, sa space. We are just right on time, ma'am, answer to fix the money. Yung mga pagkumbat ng national debt at inflation. Anong solusyon natin? To adopt cryptocurrency. If kayo po ay mahilig sa balita, siguro nanonood kayo, no, ng mga hearing sa Senate. Yan. Pinag-uusapan na po ang paglo-launch ng digital currency ng Central Bank or BSP. There you go. And all over the world, meron po tayong binansagang Bitcoin nation. Si El Salvador, ang bansa po sa Latin America, El Salvador, kung saan ang Bitcoin po ay legal tender na. Legalized na siya, regulated na, no? So, paunti-unti po silang nag-a-adjust or nag-transition ngayon from fiat to Bitcoin. So, kung pupunta po kayo ng El Salvador, be sure na meron po tayong Bitcoin or cryptocurrencies.
Yan, kasi yun na yung mode of payment po doon. And these are the companies na siyang tunay na mga kumpanya na nasa Ethereum blockchain. Ginagamit yung blockchain tech. You are familiar to all of these companies. No, na? Ano po yan, lahat ng sektor, bank and finance, tech, insurance, logistics, no? Yan po, kilala po ninyo yan, yung mga companies na yan. No need for me to mention. Yan po yung mga kumpanya na yan. Sa travel, IoT, government, sa government kasi El Salvador, Macdo, yan, Samsung, AXA. Ikaw po ay insurance agent, no? Alam mo ba na ang AXA nasa blockchain na tapos ikaw wala? Diba? So, ganun po siya, no? You have to be aware. Yan na po ang nangyayari, no? Now, alam niyo na po na gano'n na kaganda or ka-adaptive yung mga kumpanya sa blockchain. Paano naman po ang cryptocurrency? Okay? Kung makita niyo po ngayon, you can search dyan online, ano na po ang price ng Bitcoin? It's trading above $47,000. $47,000. Ang Bitcoin po, since yan ang kauna-una ng cryptocurrency, hindi po agad naging 47K. Nagsimula po siya way back 2010, no? Way back 2010 po, 0.01 centavos ang value ng isang BTC. Yan po tinatawag nating pioneers era between this year. Yan po. At pioneers, mga early adopters, mga unang nag-invento, unang nag-adapt. Yan. Ang presyo po ng Bitcoin nababot ng $10. Hanggang sa speculators era, dito na po maraming nag-speculate na magbo-boom, no? Ang value ng Bitcoin tataas. So, umabot dyan ng $1,000 isang BTC. Speculators. Retail traders era naman, ito yung mga nakita na ng mga maliliit na negosyante o retailers po na tataas yung value ng Bitcoin na pwede pala siyang maging store of value or mode of payment. So, nandito na po yung maraming investors, kaya tumas po or nag-surge ang trading volume ng Bitcoin. Then, ito po ang future natin, corporations era. Yan, makita na po ng mga malalaking kumpanya na pwede pala ang Bitcoin. So, here, overlapping na po yan dahil sa government. Today is year 2024 po. Way back 2023 po, na-legalize na yung Bitcoin sa El Salvador. So overlapping na po. Ito po ang future natin na makita ng gobyerno yung kagandahan po ng cryptocurrency. Once nakita nila yan, i-re-regulate na. Ang tanong, once regulated na yan, how much cryptocurrencies do you own? No? Magkano ang mo hawak mo? Or ilang cryptocurrencies? Kasi pag wala ka, mapipilitan kang bumili ng crypto ng government, which is regulated yan, may tax po. Diba? May tax po. Alam niyo naman ang gobyerno, laging may tax. No? So, ngayon pa lang, pwede kang mag-own ng sarili mo na ikaw yung may product. So, that is the future po. This is what we call the Bitcoin stock to flow chart. Yan. Rainbow chart kasi makulay. Yan po yung evolution ng Bitcoin. So, is this too much or overload po kayo? Normal lang po yan. Yung webinar po natin, paulit-ulit po ito. Until such na mag-grasp po ninyo yung pinaka-konsepto po ng cryptocurrencies. And that's okay sa ngayon. Alright? Ako ano lang yung ma-absorb nyo, yun lang. Huwag natin ipilit. Now, Bitcoin po, paano po yan, Coach Pat, came into existence? Paano siya, paano? Kasi ang pera, piniprint. Ang Bitcoin paano? Kasi ang gold, binimina. Diba? So, ang Bitcoin po, may tinatawag siyang halving year o halving process. Ito po ang proseso kung saan ang mga nagsisecure ng network na tinatawag nating miners, yung rewards po nila ay nakakat into half. Okay po? 2012 po ang kauna-unahang halving year, kung saan po ang reward ng Bitcoin ay 25 BTC. After another 4 years po, naging yung 25, divide mo lang by 2, ang reward ng miner po, 12.5. After 2016, naging 2020 po, no? Yung last halving natin, 2020, 6.25 BTC. And today is 2024, is halving year. Makakat po into half ang reward ng mga miner. No? From 6.25, magiging 3.125 something. So, sino po ang mga miner? Sino po ang mga miner?
Sila po ang nagsisecure ng network ng Bitcoin blockchain. Kasi remember, decentralized po, walang gobyerno, nagmamanage ng transaction. Maliwanag po? So sila po ang nagsusolve ng mathematical equation, yung combination ng numbers at alphabet. Sila po yung nagbabalidate ng transaction sa loob ng blockchain. Once na nakita nila na legit yung transaction, i-approve po nila. Ang pagmimina po ng Bitcoin ay kailangan po ng super fast computers. Kailangan po ng hardware yon. So, na nag-i-emit ng carbon, yung gas. So, that's why may mga Bitcoin mining companies po. So, yan. Ganun po, came into existence ang Bitcoin. Minimina po siya. Ang namina na po in the market is 9.5 something na. At less than 2 million na lang po ang dapat pang imina. Expected halving year, April 2024 po. So, April 2024 po ang next na halving year. So, ganun po kaganda ang Bitcoin. Now, halving year po, ang pinapakita dito, makikita po ninyo yung araw, every halving year or every 4 years po, merong pagtaas at pagbaba ng presyo ng Bitcoin. Ano po yan ang rationale behind? Ibig sabihin, pag tumaas, kung nakaposisyon sa baba, pagtaas yan, pa-profit ka po. Kasi nakaposisyon siya sa mababa. Marami kang mabibili. Law of demand and supply lang yan. Yun. So, ngayon, yung mga nakaposisyon ng 2021, bear market, yan. Aani na po sila dito. Expected bull run po, 2025. Yan. Yan po ang talk of the town kung kayo po ay nasa crypto space. Yan po ang sobrang pinag-uusapan ngayon. Maingay na. No, maingay na po, sobrang maingay na kahit sa Twitter po, maingay na po ang cryptocurrency. So ganun po kagandahan ng Bitcoin. So based on patterns, kung ano pong nangyayari in the previous halving year, mangyayari din po sa 2024-2025. Bear, pre-bull, first bull, second bull. Yan. Ito po, kanina ko lang in-screenshot, Bitcoin is trading in above 47K. Ito po ang live data niya or live charting sa TradingView. Ngayon, ang question po dyan, how are you positioning yourself na meron ka ng ganitong information about cryptocurrencies? Ano po ang gagawin mo? You have to adapt and capitalize yung mga ganitong technology na kung saan kikita ka. Kaya nga sabi nila ang mayaman mas lalong yung mayaman sa trading. Kasi ang mga mahirap, hindi nila alam na yung trading pwede pala sa mga ordinaryong tao. Misconception kasi. So all you have to do is, we need to accumulate or generate more Bitcoin or cryptocurrencies. Paano? We have to trade. Yun na yung crypto trading po. Kasi sabi ko kanina, para makatransact ka dito, kailangan mo pong mag-accumulate ng crypto kasi crypto ang pambayad. Pero para magkaroon ka ng crypto, kailangan mo pong mag-trade. Para makasimula kang mag-trade, kailangan mong mag-open ng bank account or crypto bank. Halimbawa po si HTX. Yan. Yan po ang bangko, So parang bangko lang din, ng traditional bank natin. Mag-open ka ng account, open account. Yan, makikita mo yung services ng bangko doon. Dito meron din, pwede kang mag-loan, staking, Marami dito. Ayan. At ito po, syempre, dapat dito po nangyayari ang trading activity. Yan. Diyan po para hindi po tayo ma-scam, hindi lang po sa dashboard. Kasi sa dashboard or third party na mga account or app or website, manipulado po ang mga numbers na nakikita nyo. Nakikita mo 100K, wow, i-withdraw ko na to coach or mentor. Tapos sinabi ng mentor, ay hindi, kailangan po ng transaction fee. Bayad ka ng withdrawal fee. Minsan yung withdrawal fee, malaki pa doon sa hinihinging, or doon sa i-withdraw mo, sa scam. Now, dapat dito po nangyayari, ikaw pong may control lang funds mo or capital mo. Okay, as well as monitor yung profit and loss. Yan. So, para hindi ka nga ma-scam, you have to do manual trading. Naka-open ka na ng bank account, para hindi ka ma-scam at alam mo paano mag-buy and sell, mag-aral ka po ng trading courses. Yan. Mag-aaral ka ng trading courses, syempre, mahal yan. Roughly, nasa 1,500 po yan in dollars.
So, eto yung mga aralin mo, mga patterns. Yan. Yan yung aralin mo, mga patterns. Yan. Rising wedge, double top, double bottom, no? Yan. At ito pa. Para alam mo kung when to buy and sell. Kailan tataas yung market, kailan bababa. Yan. And of course, pag nagmamanual ka po, not to discourage po, no? The manual traders. Pero ito po ang na-experience nila. Technical analysis. Yun, yung mga charting i-analyze mo. Yung mga chart patterns. News, kailangan mo mag-update sa balita. Of course, emotions, dahil human as we are, may emotion po tayo. Hindi pwedeng nakaharap ka sa laptop mo, sa cellphone mo, magcha-chart ka, tapos galit ka, no? Or sobrang masayain ka naman, no? Dapat balance. And of course, na-experience mo dyan yung unhealthy lifestyle. Kasi nga, 24/7 mo pong babantayan yung market. Siyempre, hindi ka na nakakatulog ng maaga, nakakain sa tamang oras, nakapag-bonding sa pamilya mo, kasi nakabantay ka lagi. No? That is the realities po, no? Just not to discourage, but that's the realities. Kasi ang experience ng manual trading, yes, the experience, the skill set, maganda po. Basta pakiramdam na naaralan mo yung charts, marunong kang mag-analysis. Pero bottom line po, ang goal natin, kumita lang naman. Wala naman po sigurong nag-aral, mag-trade at hindi makabawi dun sa binayad ng tuition fee. And it takes a lot of experience po, ma'am and sir. Takes a lot of experience. Graduate ka after 2 years, kikita ka, makuha mo yung tamang timpla, siguro 5 to 10 years po, no? Ganun po siya. And of course, emotion yan. Mga mix, no? Kabado ka, natakot ka, minsan naging greedy ka pag kumikita ka na, overconfident kasi alam mo na ganito pala. Yun. Yan, fear of missing out. May nagsasabi sa'yo na this is the next Bitcoin. Nag-invest ka naman kasi ayaw mo mahuli. So, mix po, no? Ganun po yung mga realities pag namamanual trade ka. So, you will be confused when to buy, when to sell. Kahit alam mong magano, pero yung sa emotions mo, hindi ka marunong mag-manage. Or yung risk tolerance mo, capital management ka marunong, wala rin. Diba? So, with that, ito po ang solusyon natin. Hindi mo nun to ma-experience, no, manager? Good for you. Congratulations. Tonight, hindi mo na ma-experience. Kung merong aspirant dito na gustong mag-trade ng crypto, or hindi nila alam paano to begin their journey sa crypto space, eto na po, let's adapt and take advantage yung tinatawag nating robotic operations. Nasa robotic age na tayo, of course. Advanced na po tayo, blockchain na nga ginagamit natin sa mga transactions natin. HR, travel, lahat blockchain po. Insurance, lahat blockchain. So, magpapahuli ba tayo sa crypto trading na advanced ang ating technology? Tayo yan. So, meron tayo robotic operations. Yan po ang solusyon natin. All you have to do, so number 1 kanina, manual, at number 2, AI. Yun lang naman ang dalawang dyan sa pag-trade. All you have to do is robot at bind the API. Babind lang siya through API, no? And as long meron kang crypto bank, you can open. At ang robot na i-offer namin sa inyo tonight is yung tinatawag naming royalty. Yan, papaliwanagan po natin yung nakita nyo kanina. No? So, this is the new generation trader. Are you excited to know Royal Q po? Type number 25. Ayan, type number 25 po kasi makabago ito. So, kung ikaw po ay manual at pagod ng mag-trades, then pwede mo naman pagsabayin yung automated para may time ka pa sa family mo. So, nakikita nyo rin naman po yung innovation natin. Sa paligid natin, may mga robot na si Jollibee nga, may Jollibot Sa pagdi-deliver nga ng mga in-order natin online, meron ng robotic deliveries. Sa pagti-trade pa kaya, diba? Meron ng robot. And that is Royal Q. So, sa Royal Q po, may dalawang ways paano makapag-accumulate ng cryptocurrency. Number 1 is through trading, purely trading. Number 2, subscription. So, sabi ko nga kanina, to accumulate din yung digital asset natin po, ma'am and sir, you have to create a crypto bank. Mag-open po ng account sa crypto bank. At si Royal Q po, ito po ang mga bank na minamanage siya or supported sa kanya. Yan po yung mga bangko natin. Once na meron na po yan, nakakreate ka ng account, meron po tayong tinatawag na protocol or software programming po na API, Application Programming Interface. So, ko-connect lang po yan. No? Meron tutorial dyan paano i-connect yung crypto bank yung robot sa crypto bank.
So lahat po ng exchanges, inaalaw po nila ang mga trading bot. So, dahil alam nila na ang future ng trading is may robotics talaga at hindi lang manual. So sa atin, si Royal Q, ganun po, no, meron po siyang API functions. Alright. Now, ito po ang itsura ng Royal Q once you download. Naka-download ka na ng CryptoBank, naka-open na ng account, meron ka na nakitang robot, si Royal Q. Ito po siya. Now, ano po ang kaibahan or competitive advantage ni Royal Q compared sa ibang robot sa labas? Kasi for sure, meron namang robot, no? May ibang robot na nag-i-exist, hindi lang naman si Royal Q. Pero bakit siya? Yan. So, ang pinaka-goal lang po ng robot, ng pinaka-trabaho niya is to trade, which is to buy low, sell high. At sa reality po ng manual trading, nangyayari po dyan is buy high, sell low. Yon. So, sino po naka-experience yan? As simple as, kung bumili ka po ng Adidas na sapatos, binili mo siya ng 5K, dapat ibenta mo siya ng 6K. Pero dahil ang bumili ay kaibigan mo, binenta mo ng 4K. Ngayon, lugi ka ng 1K. So, ang tawag doon, buy high, sell low. Asan yung business? Nawala. Dapat magpa-profit ka. So, the principle is buy low, sell high. Maliwanag po naman, sir, type ng number 4. Yan. So, let's continue po. No? Maliwanag po ba sa ating lahat? Tayo po ay nagkakaliwanagan po. No? Pa-send naman po ng heart react or any reactions po dyan. Ayan. Para naman masaya po ang ating explanations, no? Thank you sa mga nag-i-engage. Shout out po kayo mamaya. Ayan. Maraming salamat po. So, ito po ang pinaka-role or strategy kasi yung mga robot iba-iba yung strategy o yung pag-trade iba't iba po ng strategy. So, ang strategy po ng robot natin is tinatawag na quantitative trading strategy. Ano po yun? Ibig sabihin po niyan, nagre-rely lang siya sa mathematical or statistical model to make trading decisions. Quantitative, maramihang buy and sell. Maramihang buy and sell. So, ganun po, no? Nakabase siya sa mga historical data at hindi po siya nakabase sa emosyon mo. No? Hindi po siya nakabase na or sa mga news, sa mga balita na minsan sinasabing nila na bababa yung Bitcoin, ganito, ganyan. Hindi naman yan mababasa ng robot. Based dun sa historical data patterns na sinusundan niya, dun yan siya mag-base. Based on mathematics. Yan. So, ganun po, no? Dito rin po sa tinatawag nating quantitative strategy na maramihang buy and sell, nakadepende po dyan, ma'am and sir, ngayon pa lang dapat maliwanag na sa inyo, na depende po yan sa capital na nilalagay natin sa ating robot. No? Na nilalagay natin sa ating CryptoBank or sineset natin sa ating parameters. Yan. So, wala po ditong guaranteed fixed income na 5K mo gagawin kong 10K in 2 days. No? Wala po dito yan. Dahil ang market po is unpredictable. No? Hindi po kami makapagsabi ng ROI. But we can say average based sa mga kinikita ng aming subscribers sa community. Yan, depende po yan sa puhunan na nilagay natin, no? So, imagine po, no? You have your Royal Q, na-connect po sa bangko mo, nag-trade ka na. The objective is to make profit for you 0.5% up to 5% by default depending on volatility. Ano po ang volatility, Coach Pat? Ibig sabihin magalaw. Ibig sabihin yung market movement. Yan, ang galaw lang naman ng market, bababa, tataas, no? Tapos may sideward. Yan lang naman. We have to remember na nagre-recover yung market. At ang kagandahan, pinaka-advantage ng robot kasi ito po ang isa sa strategy nga niya dahil naka-trade po siya sa spot market. Ibig sabihin live data scalping po, no? Ang strategy ng robot. Marami ang buy and sell. So, volatility is good advantage po yan sa robot. Ayan, advantage po yan. Pag sa manual naman, very risky siya at highly stressful. Ganun po. Kasi nga po, mahirap siyang bantayan kasi sobrang magalaw, no? Mahirap siya i-analyze. Yan. Kaya nga maraming hindi na nakakatulog ng mga manual trader kakabantayan, no? So, ganun po siya. So, once again, sa manual, kailangan mong mag-technical, news, at may involved na emotion. Number 1 po, nakalaban yan sa pag-trade. Yan. And sa robot naman po,
precise lang yung trading niya. Kasi based on statistics or mathematics po, no? At walang emotion din na apektuhan yan. Hiwalay na po ang Bea at Dominic Roque, hindi tuloy ang kasal. Sino pa nakabalita dyan? Yan, hindi po yan. Wala pong pake ang robot kung maghiwalay sila. Hindi po naapektuhan yung galaw ng Bitcoin dyan o yung profit and loss mo. No? Tuloy-tuloy lang siya based on very objective po ang robot. No? Gagawin lang po natin, isi-set lang po yung parameters. Yan, isi-set lang po, no? And of course, naman sir, dapat maliwanag po sa atin na ang robot po natin ay hindi po siya nag-sell ng losses. So, paano po yan? Halimbawa, ito po. Imagine po, no, na assuming yung desired profit is 20% at ang execute ng robot dyan, 1% take profit. So, benting tigwa 1%. Okay, so, remember na yung robot po, tool lang siya para mag-trade sa atin. Naka-trade po siya 24/7, 365. Alright? So now, paano po ang gagawin niya? Halimbawa po, nagustuhan niyo na, you can start to trade na sa Royal Q, nag-subscribe na kayo. Ito po, no, tumaas ang market ng 1.3%. Ano po ang gagawin ng robot? Naka-standby lang po siya to sell anytime. Yan. Now, ano po siya? When to sell? Ito po, ano? Kumangat kanina ng 1.3% at bumaba po. Kung 0.3% yung sinet up po natin, nag-drop yan ng 0.3, na-trigger po, magsisell na po ang robot. So, meron ka pong profit ng 1%. Yan. So, ngayon naman, pag tumaas pa yung market, hindi lang 1.3, sir. 1.3, ma'am. So, hindi siya magsisell kaagad. No? To add more profit. So, ganito siya. Tumaas ng 1.3% at mas tumaas pa up to 10% at na-trigger po ng 0.3% kanina, nag-sell siya. Ang gagawin po, ito po ang magiging take profit mo. 9.7. Kasi mararamdaman ng robot, tataas po. At umabot po ng 10%, pag na-trigger ng 0.3, ay bababa na. Magsisell na. So, take profit ka na. So, malinis po na 9.7. So, ang robot natin, nakatrade po sa spot market po. Buy low, sell high lamang po siya. So, kung meron man pong hindi po siya nagsisell ng loss, meron lang po tayo ditong floating loss. So, ang floating loss is not a real loss. So, hindi po siya pwede, no need na katakutan ang floating loss. Ayan. Hanggat wala pong na-trigger, hindi na-trigger yung sinet up ng parameters, hindi po siya magsisell. Ganun lang po, no? So, as simple as that. Hindi po siya ganun ka-complicated. So, kailan siya magbabay po? No? Tumaas kanina, nag-take profit ka po, ng 9.7 at mas bumaba pa yung galaw ng market at na-trigger yung sa setup mong parameters ni 0.5, pwedeng 0.3, 0.2, depende po, the bot will buy. Ganun lamang po siya. So, to execute, ito po ang itsura niya sa chart. Sa Binance po, no? Halimbawa, ito, sa CryptoBank, ganyan po siya. So, B means buy, S means sell, ibig sabihin nag-take profit. So, maramihang buy and sell. Ito yung sinasabi kong quantitative. Yan, buy, sell, sell, sell. Yan. Minsan, dito pa lang sa part na to, mahirap na i-analyze, no? Scalping, no? Sa mga manual trader, na-stress na sila. What if sa part na to, ayan, sa part, wait, ano natin. Sa part na yan is natulog ka, na dapat mag-take profit ka pala. Halimbawa, dito. Natulog ka sa part na yan, dyan, sa time na yan. So, hindi ka nakapag-take profit, hindi mo na-set. So, ganun po, no? Sa robot, tuloy-tuloy po yan. Baka na yung nakaset na parameters, ang tawag po dyan, cycle strategy. Cycle yung period. Tuloy-tuloy lang, uulitin niya lang. So, in bigger picture, ganito po. Yan, ito naman is trading po ito ng XRP, BTC. So, yan po, no? Trading ng XRP, BTC ng ating subscriber po ito. So, yan po ang kagandahan ng robot. Walang namimiss na opportunity to buy and sell, na mag-take profit. Yan, can buy the dip po, oh, ayan. Yan, yan po yun. Alright, so, may kumita na po ba dyan? Yes po, ito po. Yan, ito po ay mga screenshot, hindi po yan edited, ha. So, last December po ito, meron po tayong bago, ayan, ito, January po, no? Makita nyo po, iba-iba yung take profit USDT. Kasi iba-iba po, yung mga tao na yan, iba-iba po yung capital, iba't iba yung sinet up na parameters, iba't ibang trading na yung coin yung tinitrade nila.
yung trading pairs, no? So, kaya iba-iba po. No? That's why, yung ngayon sinabi ko, wala pong fixed income. Na, Coach, magkano po yung ROI ko today? Ay, hindi ko po masabing 5K kung inaasahan mo 5K. Depende po yun sa nilagay mong capital. Alright? At sa volatility ng market. So, sa trading po, no, in general, pwede ka pong kumita ng malaki. As long as malaki din po ang capital. Ganun lang naman. Buy low, sell high eh. So, yung sa quantity, di ba? Kung nabili mo siya ng mura, mas marami kang mabibili kung malaki yung capital. So, ito po makikita nyo, in 6 days trading alone, dahil malaki yung capital niya po dito is 2 to 3 million, I think. Yan, ng subscriber na to. So, makikita nyo po, hindi bababa sa $1,000 yung kita niya per day po. So, ito po yung conversion, no, ng sa peso. So, in 6 days trading alone, yung total take profit niya is 489,500. Kaya makikita nyo minsan sa YouTube may mga yumaman ng in 3 days or kumita ng million in 10 days. Trading yun, pero puyat din yun. Ilang years din yung inaral para magka-take profit ng ganun. So, payag na po ba kayo na kumita ka ng 489,550 in 6 days trading? Passive po ba? Mabubuhay na po ba kayo? Type number 12? No? Kung meron po kayong business idea at meron kayong given na meron kayong ganitong capital, anong business idea po iyon na magkakapital ka ng sabihin natin kalahating milyon na mag-ROI ka na within 6 days? Kasi kung traditional yan, malabo na. Kung traditional yan, kung restaurant yan, or coffee shop, milk tea shop, wala na kasi bibili mo ng mga ingredients. Commercial space, magre-rent ka. Pambili ng mga promotional materials, mga equipment, pang ano ng kape. Wala na, nagastos na siya capital expense, furniture and fixtures. Tama po. So, probably magkakaroon ka ng ROI 3 to 5 years pa. No? So, sa trading po, possible siya. Yes, possible po. Alright, so, again, yan po ay depende sa galaw ng market at sa capital. Possible talaga, nakikita ka naman. So, with Royal Q, yes, coach, meron na akong capital, pwede na akong mag-trade kay Royal Q. Anong gagawin ko? All you have to do po, subscribe for 120 USDT per year. So, 1 year po ito. At bakit po si Royal Q, out of all the AIs exist in the market, doon na po kayo sa my track record. So, meron po siyang 2 million users, no, all over the world. Ito, hindi na po 139, nasa 140 million USDT na. In trading lang yan, sa trading lang. And 200 plus countries po. Kahit saan salo ka po ng mundo, no? Nandun po si Royal Q. Ano po ang kagandahan niya? Fully and tested and proven na po yan. Kasi marami na nga pong communities, marami na pong subscribers. Okay, 2 million na nga po yung users po eh. Nakapag-generate na ng million din na profit. So, never on leave, doesn't fall sick, need to eat or rest, no need to go to the toilet, no? Hindi nagpapay na natulog. Trading po 24/7. Nababantayan niya yung market. At yung goal na mag-profit everyday, nadi-deliver ng robot. Yan. Meron na po tayong tinatawag na gas fee. Gas fee po is parang ano lang yan, no? Fuel fee ng robot yan. Na every winning trades, meron pong 20%. So, ganun po siya. At nababawas yan dun sa profit amount. Alright? So again, it is a tool. The Royal Q po, it is a tool for us na mapabilis yung accumulation ng crypto. Kasi nga po, ang future natin, government era na po. No? So, ito po ang aming credential, no, ng Royal Q. We are not an investment company. We don't sell any securities po. Yan. We don't sell any securities. So, kami po ay registered. So, ito po yung business permit issued by the California Secretary of State. Ayan, pwede niyo pong picturean, no? Kung kayo po ay may duda. Yan, okay po. So, isa siyang platform, no, or applications. Now, the second, eto na, nandito na tayo sa exciting part. Ayan. Eto na po yung exciting part, no? We are in the subscription business. Kanina, i-automate lang yung trade. Pag malaki yung capital, kikita ka ng malaki. Ngayon, meron ka bang 2 million na capital? Na literal na wala kang gagawin na magti-trade lang yung robot para sa pagising mo, may profit ka na. Kung wala naman, may option po tayo na tinatawag na subscription business. Ano po yun? Ito po, no?
ang mga kumpanya or mga applications na nasa subscription business. Netflix, YouTube, Prime Video, yan po. Streaming services, entertainment services, Spotify, YouTube, subscription. Globe, Sen, Smart, Viva Master Cable, subscription business. Ibig sabihin po, nagbabayad tayo monthly or annually bago ma-access ang isang serbisyo. Halimbawa, internet. Nagbabayad tayo monthly kay PLDT or kung ano man yung gamit po ninyo. Kung hindi ka nagbabayad, tigil yung wala kang wifi, wala kang internet. No, hindi ka makapag-Facebook. Meralco, Maynilad, subscription po. Pag niyan tinigil mo ng bayad, putol kuryente, putol tubig. Tama po, no? So, ito po, makabago nga lang sa digital na. Yan. So, ito po, no? Ito yung negosyo ng mga malalaking kumpanya kung saan mga ordinaryong tao ay hindi po natin alam. Na-educate na po tayo, why not try the subscription business? Alright, so, to give you po an example, ito po siya, si Netflix po, no? Dahil lahat naman kilala si Netflix for sure. So, Netflix po, meron pong 200.37 million subscribers based on Statista. So, ang subscription, sino pa mga subscriber dito ni Netflix? Ako, nag-stop na po ako, no? Nag-stop na po ako, hindi na ako subscriber ni Netflix. So, yun, tinigil ko na. Ang bayad po ng premium kay Netflix po is $10 per month or 500 plus po. So, sabihin na natin $10 po yan or 500 sarado, no? Times mo lang po sa number of subscribers. $2.3 billion ang kita ni Netflix. Or 116 billion per month. Sabihin natin 50 yung palitan ng dollars. Yan po yun, 116 billion. Times na lang sa 12 months. Yan yung annual na revenue ni Netflix. Subscription business. Yun ang kagandahan. Sino pa po? Smart. Globe. Si Smart po, I think meron siyang 60 million na subscriber ng SIM card. Yan. Bukod pa yung subscriber ng mga ba't ibang postpaid, prepaid na mga services nila. No? Yung 60 million na yan, mag-load lang yan ng peso per day. 60 million na kaagad per day si Smart. Subscription eh. Ang tanong, naglo-load ba tayo ng peso? 2 pesos, 3 pesos. Hindi, ang mababa na nilo-load natin, 50 pesos pang data. So, yun po ang pinakamagandang business model sa ngayon. Subscription. So, compared to all traditional business, the subscription po, no shipping cost, kasi po, wala namang tangible na products na i-deliver or i-ship. Wala naman itong mga herbal or mga pabango or mga beauty products or mga food supplement na ipapadala. Wala po, no? Kasi digital application siya. Passive income. Unlike sa mga ibang traditional business, dito po, like sabihin natin direct selling po yan, passive income po dito kasi robot po, no? Robot po. Bakit? Passive. Kasi dito, lahat po pwede mong maging market. Sa traditional business, hindi. Piling-pili lang. Ang food supplement, hindi naman pwede mong bintahan yung mga bata kasi hindi naman kailangan food supplement. Healthy pa yan eh. Diba? Piling-pili lang. No? Sa beauty products naman, sa mga gusto magpaputi, yun lang naman ang bibenta mo sa gusto magpaputi. Diba? So, ano siya? Limited. Dito po, unlimited. At tuloy-tuloy yung kita kasi robot. At dito, hindi siya, yung pwede yung may-ari na demotivate. Pero yung robot hindi po na-motivate. Probably lang yung account ang may-ari is yung tao, pero yung pinaka-organization mo, robot po kasi yan. Hindi po yan na-demotivate. Tuloy-tuloy po ang kita. Kahit na ikaw po ay apektado sa galaw ng market, let the robot do it for you. So, ganun lang po, no? So, passive income po. Ayan. Unlike selling of tangible products, and worldwide market, sabi ko nga, download niyo lang yung app at may internet ka, good to go. No boundaries. Marami na po tayong subscribers dito, all over the world. Yan, pinakamarami siguro natin, Team Hong Kong po, no? Mga FW natin. Malaki po ang tulong ng crypto sa kanila. Not affected by lockdown at minimal lang po. Kasi wala naman tayong nare-rentahan dito na commercial space. Sinasahuran ng empleyado, wala naman. Tayo po ang may full control. Alright, binabayaran lang po natin subscription. Okay po, no? So, ito po si Royal Q sa loob po ng official website natin, royalqs.com. So, yun po siya. Makikita niyo po yung details doon. So,
Yun, nakita niyo po yung handa ng subscription. Ito po si Royal Q. Sa lahat ng magsusubscription business, meron po tayong rewards. Big sabihin, pag pinopromote po natin si Royal Q, naghahanap tayo ng community of subscribers po. Na katulad ni PLDT, marami siyang ahente na mag-house to house para magbenta ng wifi. Ganun din po tayo, no? Building ng community of subscribers na maghahanap tayo ng mga taong magpo-promote din ni Royal Q, magbibenta ng subscription. Okay, mga taong gustong pasukan yung crypto at makapag-accumulate ng asset ng mabilis. Alright? Eto po. No, sa lahat ng mga gusto, may rewards po tayo. Mga parang sa mga insurance agent ka, may mga commission sila eh. Real estate agent, may commission sila eh. Diba? So, ganun din po dito. Meron tayong rewards for the effort yan na nag-promote tayo na mapalaki yung community natin. So, meron tayong tinatawag ditong rank or VIP. So, from V1 to V6 po yan. Alright? Makikita nyo rin po dito na habang pataas ng pataas po yung rank mo, napopromote ka sa mataas na rank, tumataas po yung rewards. Okay? So, paano po yan? So, dito, okay, paliwanag ko po ng maayos, no? Nag-subscribe ka kay Robot, Matic V1 ka na po. Alright, VIP 1 ka na, dahil subscribe ka na. Kahit wala ka pang trading capital, as long as activated yung robot, V1 ka na po. Now, meron kang friend, share mo sa kanya, meron kang 30 USDT, nag-activate siya, nag-subscribe kasi gusto magkaroon ng crypto eh. Another, may katrabaho ka, in-offeran mo, nag-subscribe, 30 USDT ka po kaagad. Kaibigan mo or kapitbahay mo, 30 USDT ka agad nag-subscribe. Share mo lang, pinatin mo dito sa Zoom natin. Every time po na nagdedirect ka po, no, nag-offer ka ng subscription, unlimited 30 USDT yan, unlimited po. 30, 30, 30. At every time na yung mga kaibigan mo na yan, merong trading capital, meron ka pong 20% doon na gas fee pag nagpa-profit yan. Matik na po yan computed doon sa system. That is V1. Paano maging V2, coach? Yung kaibigan mo kanina kapitbahay at katrabaho, na may kumita ka ng 30 USDT, share din po nila sa mga kakilala nila. Hindi mo kakilala, sila lang kakilala mo. Umabot po ng total of 20 yung under sa'yo. Yan. Ibig sabihin, 3 referrals at 70. 70 na hindi mo kakilala. Ano po ang benefits? Sa 70 na yon, every direct mo na po, meron ka ng 40 USDT, hindi na 30. At sa lahat ng V1 mo, meron ka pong 10 USDT. Yan, or 500 pesos. Total of, meron kang 40 plus 10, 50 USDT. Kasi ito yung kaibigan mo. May kaibigan. 40 ka dito, 10 ka dito. So, 50 ka. Yun yung rewards, effort. Dahil pinomote mo si Royal Q po. Plus, hindi na 20%, 30% na po yung gas fee sa lahat ng under sa community. Yon, 20 na yung total of subscribers mo. At pag lumampas ka pa doon at umabot ka po ng 100 total subscribers, ikaw po ay V3 na. Ang mabilis dyan para ma-build mo yung 100 is yung 3 mo kaibigan kanina, gawin mo lang silang V2 or meron ding 20 sa community nila. Plus may mga referrals ka pa dyan, no? Mag-direct ka pa, plus 2. Total referrals mo, 5 plus 95. Umabot po ng 95 yung community mo. V3 ka na. At ano po ang benefits ng V3? Ito po siya. 50 USDT ka na po. At yung indirect mo, 20 USDT na. So, malaki, maliit. Masarap, masarap. Yung ganong rewards. No? So, sa lahat po, ng V1 mo, 20 yan, times mo lang po, 400 USDT or total of 20,000 pesos po yan. Matik po yan, nagre-reflect sa system, withdraw nyo po kaagad. Lipat nyo po sa CryptoBank nyo at isend nyo yung USDT sa P2P, withdraw direct to GCash or depende kung saan naka-connect no, or banko, pwede po or other e-wallets. Mawi-withdraw nyo po kaagad. So wala po ditong cut-off na every 15, every 30, every 5, or every 10. Wala po ditong pa-hype-hype ng puro cheque. Bago na po, makabago ng technology natin. Lapagan na lang po ng screenshot
no, sa P2P. Ganun po kasarap, no? Ayan. So, yung V4, V5, V6 po, ma'am and sir, mabilis na lang po yan once na-reach natin yung V3. Ayan. So, yan po ang ginagawa or sekreto ng ating mga subscribers nito na gusto pong kumita ng malaki. Na kahit walang malaking trading capital, pwede pong mag-affiliate or mag-promote ng subscription. Na yung rewards na yon, kung saan yung rewards na yon, iipon lang nila pang dagdag capital. At least hindi na po galing sa own pocket mo. Aside sa nakakatulong ka na nakapagbigay ka ng tamang opportunity, nakatulong ka sa kapwa. Yon. So, ito po yon, no? Halimbawa, ito po, USDT, gas fee, at ito may kaibigan siya na nag-activate ng araw na 3 kaibigan, 30 times 390 USDT kagad siya. So, 4 pa lang na tao, bawi ka na sa 120 na subscription mo, 1 year. What if yung 4 na yun, isang araw lang? Or sabihin natin 1 month, edi bawing-bawi ka na sa 120 na subscription. Which is yung 120 na rewards na yun, pang capital na. Ganun po, and so on and so forth. Hanggang sa dumami po yung subscriber mo, lumalaki po yung rewards. Ayan. So, magkano naman po yung average or potential po nakita? Of course, pag V1 ka po, wala pa yan, no? So, ito pa lang, indirect pa lang. At yung trading gas fee, no? Pag V2 ka na, dyan na po talaga magbubunga lahat ng efforts mo. 20 USDT, 50, and so on and so forth. Up to V6 po yan. Depende po yan sa effort. So, kung meron ka pong marami kang kaibigan, then advantage po sa'yo. No? Dalhin mo lang sila dito sa Zoom. Kung hindi ka pa marunong paliwanag, take advantage po na may mga speaker or may mga coaches po na tumutulong sa'yo. So, ganun po yung kagandahan, no? Eto po, screenshot ng subscriber natin na nung promote niya si Royal Q, total of 28 katao. Ang nag-activate lang po is 18, no? 28 yan, minus 10, 18 po yung community of subscriber niya, 18 subscriber niya, no? Active na robot. Yung 28 niya na ngayon, umabot po ng 16,000 katao. At ito na po yung profit niya during that time na na-screenshot. At ito yung plot twist. Yung tao po nito, siya po yung kumita kanina ng trading profit na in 6 days. Less than, or kalahating million po yung kinikita niya in 6 days. Ang effort mo muna, nag-build muna siya ng community. Hindi niya pinipilit na maglabas ng malaking capital kasi wala naman eh. So dito po, ito yung option natin. No? Rewards. Wala namang masamang mag-share. Literal na punan mo laway. So ito po, no? Hanggang sa dumami na po yung community subscribers niya. At ito na po yung cumulative profit niya, no? So yan, hindi na po bababa sa $10,000 every day. Sa subscription pa lang po yan. Hindi pa kasama affiliate. Trading. So kung i-combine nyo yun, passive, di ba? So ang kita niya po dyan, ito total po ninyo, no? 38.96 M, ma'am and sir. So, kung itong number na ito, yung figure na ito, is yan yung worth ng pangarap mo para makabili ng sasakyan, lupa, makapundar, ma-secured yung future ng mga anak mo, ikaw po ay may anak o pamilyado kang tao, or ikaw mismo may pangarap ka sa sarili mo, enough na po ba yan para ma-achieve yung pangarap mo? Then Royal Q is the right business for you. Yung subscription po, no? Kung mababa pa dyan, abot-abot na kung 10 million yan, kaya namang mag-provide ni Royal Q. Isipin niyo po, kikita ka ng ganyan, no? Hindi bababa sa 500,000 per day. In 30 days alone, abot na yung pangarap mo kung 15 million man lang yung pangarap mo. So kung nung pandemic po, nawalan tayo ng pag-asa, ngayon, mabuhayan na po tayo. May another ways na. Alright, so ganun po kasarap sa Royal Q na mag-subscribe po tayo, maging subscribe. At ang kagandahan po, pag ikaw ay V6, patay po ng V6 dyan sa lahat ng gusto mag-V6, meron po tayong global total sharing profit. Lahat ng V6, kahit hindi po connected sa community mo, basta V6 ka, meron ka pong dividend na somewhere 5%, I think. So, yan po, no? Kaya itong subscriber na to, ng November 1, araw ng patay sa atin, back in 2021, meron pong nag-reflect sa kanya na 65,475 USDT.
Yan, alright? So, yun po. Ganun kasarap maging basics. Sabi nga niya dito, today is a great day. I just make my first one dito. My life changed 360 degrees. So, wala naman pong nakakaalam na mabago yung buhay niya. Ginawa niya lang tuloy-tuloy lang. Hanggat sa nakita mo na meron future to, kaya ko to, why not? Alright, gawin mo. Pagpatuloy mo lang. Na-achieve nga niya. Ikaw pa kaya? Na for sure malalim yung deepest why mo. Rason mo bakit ka mag-business. Okay, so what to do po? All you have to do is get the link sa mga nagdala po sa inyo dito sa Zoom para you can begin your Royal Q journey po. Okay, gag-guide po kayo niyan to open a crypto bank at once nagkaroon po, bibili po kayo ng USDT, itong 120 na ito, meron kayong fund that is around 7K po na in peso. Bibilin niyo po yan sa P2P. And then yung gas fee po, kung meron kang trading capital na, ang minimum po natin is 100 USDT. And may transaction fee lang po na from CryptoBank to Royal Q is 141 USDT. So, sabi ko nga, kung wala pong trading capital, kahit 120 USDT po or 121 USDT lang yung ihanda mo for you to start. So, ganun lang po siya. Okay? So, at yung gandahan naman po, hindi mo po gagawin yung business na mag-isa. Alright? So, meron po tayong support system. So, ang community po natin dito, Royal Quiz, marami po siyang team, no? All over the world. So, sa Pilipinas po, Team Eternals. Kami po yon, no? Royal Quiz Philippines Team Eternals. And, ayan po, ito po yung support na mabibigay namin sa iyo kasi iba-iba po yung background natin, no? May mga open na sa business, may iba naman hindi marunong mag-promote ng subscription. Syempre, i-equip namin kayo, tuturuan namin kayo. Okay? So, ang skills naman po is nata-transfer, no? Yung knowledge nata-transfer. Ay maduduplicate. Yan. Ang hindi po maduduplicate yung ugali po, no? So, yun. Kasi kung ganyan ka na talaga. Kung tamad ka na talaga. Alright? Kung hindi mo makayang maduplicate yung coach mo sa sarili mo, wala yan. Negative yan, par. Alright? So, yan po. Ano? So, ito po yung mga free trainings, affiliate and trading orientation. So, syempre, i-onboard namin kayo once you subscribe para malaman yung do's and don'ts ng business. Yung pinaka-konsepto ng negosyo. Alright? And how to build community of traders. Kung traders lang yung gusto mo, pwede po. Ang gusto mo naman na community of subscribers, then we will help you achieve higher rank. Kompleto po ang sistema natin. How to earn in subscription business. Yan. So, ito po yung mga coaches natin. Kami po yan. No? Ito yung kauna-unahang international event namin po, no, sa Malaysia. Ayan po, no, pinaka-mentor po natin sa Royal Q is si Coach Rupert Paracasam. Yan, naka-green po. Yan. Pumunta kami sa Malaysia for a road to V6, no? Ayan, yan po yung mga coaches natin and ibang mga subscriber, iba't ibang lahi, mga Malaysians, no, Indian, nandyan po kasama natin. And pumunta po dito sa Sir Rupert nung last November 25 for local training naman natin dito sa Pilipinas. Syempre, marami yung community natin, hindi naman kaya ng iba na makapunta ng Malaysia. So, si Rupert po yung pumunta dito. Attended by more than 50 subscribers po yan na mga builders po natin. So, sa Mandaluyong po yan, no? So, yan yung mga pictures natin. And we have the chance to meet and greet, no? Malaman yung mga kwento ng iba't ibang subscribers natin, para sila naging V2, para sila naging V1. So, yan po. And to have a pictures. Yan. Laking achievement po yan. So, what to do? Okay, as simple as get the link po, no? Huwag po kayong kagad na mag-download po doon sa Play Store or App Store po. Get the link, no? Para hindi po scam or peke na Royal Q app yung madadownload natin. So, get the link doon sa introducer po ninyo. And then, create a free account. Free lang naman ang mag-register. And then, once na ready yung fund nyo, pwede na po kayong mag-activate. So, kung hindi naman ready, okay lang. I-X nyo lang yung deposit. Tapos, you can explore the features ng Royal Q. Pwede kayo mag-observe doon. At sabihan nyo po yung introducer nyo, yung coach nyo, yung mentor nyo na kung ready na siyang mag-sign up, i-guide po kayo. Huwag pong magsariling sikap pa, huwag pong baka may mga do's and don'ts tayo during the process ng activation.
Lalo na yung mga tinatawag nating securities. Okay, security questions. Passwords, emails, etc. So that's it for tonight, ma'am and sir, no? Na mag-iwan na ako ng kataga na your dreams won't adjust for you to achieve them. It is you who will adjust to achieve your dreams. Self-explanatory na po yan. Alright? So wala namang negosyong ano po, no, na umangat or naging successful na hindi tinabaho. Kailangan po nating trabahoin. There is no overnight success. Success comes over time. No? Makukuha mo siya over time. So, may journey po. So, ito naman yung mga gusto po natin. Yan. Yan naman po yung mga gusto natin. So, this is the opportunity po. Do not miss it. Kasi sabi nga ni Mark Zuckerberg, nothing is more expensive than a missed opportunity. Kasi nung sinimulan niya po yung Facebook, nasa dorm siya yung dorm niya sa Harvard, nandun siya, nag-invite siya ng 5 kaibigan niya, ang dumating 2 lang. Which is si Eduardo at si, sino nga yung isa? Dustin. At yun lang yung nakasama niya naging billionaire. Which is yun na yung na-found nila yung Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Yan yung mga negosyo ni Mark Zuckerberg. So, we have to take action. No? Kasi yung opportunities, bihira lang po yan. Yung mga excuses, araw-araw. Yung pera, araw-araw nating nakikita. Ilang 7K na dumaan sa atin. May bumalik ba? No? Ilang sahod na, ilang katot na dumating. Pero saan ba natin napunta? Nailagay ba natin sa right basket kung saan tumutubo? Kayo pong makakasagot. All you have to do is open your mind to the possibilities. At yan na pong kagandahan ng crypto. So kung hindi man royalty yung pasukan nyo, na-educate na namin kayo, na-educate na kayo about cryptocurrency, yung tamang proseso. So, it's your choice. Alright? So, now, that's the end of my presentation po. Before we go deeper po sa ating Q&A, I don't think if nandito po ang ating share sa loob ng ating Zoom. So, one of our active na committee po no, sa ating community no, na nagpapagaling po ngayon, but good thing, no? Praise the Lord, siya po ay magaling na at nakakaya niya nang gawin yung mga daily activities niya, no? So, isa sa inaangaan din natin ang mga coach, no? At active sa offline po natin. Alright? If you are here po, no, Coach Marco, if you give me the chance, no? Bigay ko yung, yung opportunity sa inyo to share with us kung ano po yung journey niyo po sa Royal Q. Ano po yung nakita po ninyo? Bakit kayo nag-subscribe? At ngayon na meron na po kayong hinahandle na community of subscribers, Road to Vito po. So, I will give you the mic para po maano po kayo. Ayan. Nandito po ba kayo, Coach Marco? Konting share naman, konting kwento, Coach, sa mga natin, mga nakikinig sa atin dito sa Zoom. Para ma-inspire naman sila. Ayan, good evening, Coach. Rinig ba ako? Rinig po ba ako? Narinig po. Ayun, so good morning, good afternoon, and good evening po sa ating mga participants po dito sa ating Zoom, no? So ako nga po pala si Marco Giovalle po, isang B1 rank po dito sa ating business na ginagawa. And under po ako ni Coach Edgar Gabriel ng Team Unity na under din po ng Team Eternals. So yun, no, share ko lang yung naging experience ko about dito sa Royal Q kasi isa po akong government employee dito sa Pasig and kumbaga more on nakaano lang po ako sa trabaho bahay lang. And then one time dumating po si Coach Edgar sa amin, no? Pero hindi po ako yung una niyang na-invite. Ito po yung lola ko na yung lola ko naman po ang nag-suggest naman po sa akin para mag-join din po. Pero sa una, negative po ako. Kumbaga, may doubt po ako kung bakit. Dahil syempre usapang pera agad. No? So, di ko alam kung kahit na wala pa akong experience na ma-scam, medyo takot ako na magbigay ng pera
Pero nung time na dumating po sila, Coach Richard with Edgar, and in-explain po sa amin yung about yung business po, about Royal Q. Doon ko na okay siya dahil hindi ka magbibigay ng fund mo sa tao, at mas doon sa presentation nila, mas na-educate ako na pwede pala yun na makapag ka nagbibigay ng pera sa tao pas talaga sa scam. So kaya nung time na nagka-fund agad ako, talagang nag-join na sila lola ko, and then nag-join na din agad ako. So nung naman po pero nitong nakaraan lang, dahil nga nagkaroon ng aksidente, so laking tulong po na may nahugot ako para maidagdag ko doon sa gastusin ko para doon sa operation ko. And ngayon, ayun, nagre-recover pa pero pumapasok na. And yun lang, para doon sa mga may doubt, gusto ko lang sabihin po doon sa may mga doubt, wala naman po mawawala kung magtitiwala po tayo, lalo na kung kumbaga dito pa lang po sa Zoom is na-educate na tayo kung paano yung nalalaman na natin yung background at kung paano tumatakbo yung business. Di katulad po doon sa iba na sasabihin lang na yung pera mo magiging ganito, magiging ganyan. So mahirap po yun, lalo na kung di mo alam yung background. Dito po kasi sa Pasig, kung may po sa inyo, yung nag-boom na Bentapal, no? Kaya tinawag na Pasig Heist yun dito dahil milyon-milyon yung na-scam sa amin, na doon sa amin sa ospital na pinagtatrabahuan ko, ultimo mga doktor naging biktima. So hindi mo talaga masasabi kung scam siya hanggat hindi mo siya pinag-aaralan. Kaya dapat bago tayo pumasok sa isang bagay, kailangan aralin po muna natin. And sa experience ko dito, naaral ko siya, and marami na akong knowledge na nakukuha sa katulad ng sa pagse-set up, yan, yung mga trainings nila. Attend lang tayo ng mga Zoom dahil andyan naman po yung mga coaches natin para i-guide tayo. Kung sakali man na nakapag-subscribe ka and then may gusto kang bahaginan ng golden opportunity, no? Pwede mo silang i-invite din po dito sa Zoom para kung hindi mo pa kaya siyang i-explain, andito yung mga coaches natin para ma-explain sa kanila. And then meron din naman po tayong tinatawag na offline meeting na ginaganap sa Ayala. Yun yung para mas personal yung nakikita yung ginagawa ng mga coaches. So yun lang po ang may share ko para sa inyo. Thank you po Coach Patty sa opportunity ulit. Ayan, so grabe no? Palakpakan po natin si Coach Marco. And speedy recovery coach at ingat ka lagi. See you very soon.